Ito po ang chess tactics training na makita po natin sa chesstempo.com. So dito po pag-aralan po natin kung ano yung tamang move dito. Hanapin natin yung tactical move dito. So yung chess tactic ay isang move na mayroong threat para ma-win yung material or ma-checkmate yung king ng kalaban nyo. So dito sa chess tactic training sa Chess Tempo, dito po ma-test ang inyong knowledge sa paghanap ng tamang move. So ito po ang magandang training exercise kung gusto nyo po mag-improve sa chess. So dito walang clue, walang ideas na ibibigay sa inyo kung paano ipanalo yung wins. Wala kang makikita dito na ilang moves para manalo yung black. So ito po ay isang challenge sa mga chess player na gustong mag-improve sa chess. So dito sa chess tactics, para kang laro sa isang tournament. So dapat i-consider mo yung position at hanapin mo po yung tamang move. So tingnan po natin kung ano yung tamang move dito. Hanapin po natin. So for example, tingnan po natin kung ano klase chess tactic ang ating gagamitin dito or tactical element. So sa mga matagal nang naglalaro ng chess or sa mga nakakaalam ng tactical element, so yan po ang tinatawag na double attack or forks, so skewer, pinning, at marami pang iba, yung double check, double attack, discover attack, mga ganyan na klase tactics. So marami po pong ibang klase na chess tactics na dapat nyong pag-aralan para dito sa position ma-apply nyo po kung anong tactical element na pwedeng gamitin dito. So for example, dito sa position, tingnan natin kung anong tactical element na pwedeng gamitin dito. So for example, kakainin. So kakainin ng queen, pagkatapos kakain doon. So wala pong winning or rook takes. So rook. So dito po mayroon po ditong mayroon po ditong sacrifice. So tingnan po natin ito. So ito po mayroong threat ito. Ito yung tamang move. Tapos pupunta dito yung knight. Yan po ang ideas. So dito kapag pupunta yung knight dito sa h3, so yung gagawin ng white kapag kakainin niya ng queen takes knight, so mayroong queen takes rook, so open check po. So kapag kakainin niya yung rook, mayroon ditong double attack sa queen takes f3. So kapag kakain siya doon ng rook takes rook, so mayroon naman knight takes f2 check. Pagkatapos capture yung kanyang rook doon, so mayroong winning material. Yan po ang tinatawag na chess tactics. Kailangan makita nyo po yung tamang move na ma-win po yung material. So tingnan po natin kung tama ito. So yan po. So dito siya nag-move. So rook takes rook. Pagkatapos pupunta dito yung king. Okay, lamang na ba ng posisyon dito?
Okay, mayroon pong check dito. Tapos kakainin niya ng rook, tapos knight takes. Okay. So rook takes rook. Ayan po ang tamang move. Okay, next position, tingnan po natin kung ano yung tamang move dito. So dito napakaraming pag-aralan dito dahil mayroon ding attack yung black. So check. Okay, check. So ito po yung tactical combination dito, may queen sacrifice po. So back rank mate po ito. So sana wag niyong kalimutan mga ganitong klaseng position pag wala ng bishop dito yung black. Delikado siya sa back rank mate. So tingnan niyo po ng mabuti yung posisyon. So for example, we try na atakihin dito yung d8 na square. Queen sacrifice. So rook takes rook, then rook takes rook, pupunta dito yung king. So mayroon pong bishop check. So hindi po dito pwede makakalabas yung king dahil mayroon pong pawn dyan. Kontrolado po ito ng pawn. So dito para ma-attack, ma-control ng bishop yung squares dito. So yung king pupunta doon sa h8. So after bishop takes bishop h6, so winning na po yung yung white dito. So yan po ang ideas ng back rank mate. Ito po yung element ng isa sa mga element ng chess tactics. So tingnan po natin kung tama ito. Okay, so rook takes d8, din bishop. So muntik na akong magkamali, bishop f6 sana. Okay, bishop f8. So yan po, winning po. Okay, next position, pag-aralan po natin ng mabuti. So kung kayo ay may time sa pag-training, so punta po kayo dito sa chesstempo.com. So try to challenge yourself para mag-improve po kayo sa chess tactics. So dito, black to move. So ano ba yung tamang move dito? Ito, mayroong attack, check. So kapag pupunta siya sa white square, mayroon pong queen d5. Okay, tingnan po natin ng mabuti. Mag-analyze po tayo dito. So pupunta yung king dito, pagkatapos mayroon pong queen d5. Okay, mayroon talagang mate, checkmate doon sa king. Okay, pupunta sa doon. So kapag dito yung king, mayroon queen c7, queen f2. Dito po yung ideas. Okay, knight check. So tingnan po natin kung tama ito. Okay, so check. So doon po siya sa corner. So yan po, na-visualize po natin. So next position, tingnan po natin ang tamang move dito. So hanapin po natin ang tamang move dito sa chess tactics. So for example, bishop takes d5. Okay, ito po yung tamang move dito. Ano yung tawag dito? Deflection. So dito po makikita yung correct na move, deflection. So kapag nagtingnan nyo po ng mabuti, so ito medyo baka nahihirapan kayo ng mga ganitong klaseng pero napakasimple lang po ito. Ito po yung move. So kapag kakain yung rook dito, so mayroon po dito munang bishop takes d5 check. So kapag kakainin ng bishop yung bishop dito sa b3, so mayroon pong rook takes dito check muna.
pagkatapos kakainin yung kanyang bishop. So tama ba yung analysis natin dito? So kung agree po kayo, so i-try po natin na i-move ang rook dito sa white square. So ayan po. So nag-capture nga po dito yung rook dahil 4 siya. So bishop takes d5 muna. Pagkatapos kakapturein yung kanyang rook. So winning na po dito yung black kasi wala nang pyesa yung white, dito lamang nas material. So next position, pag-aralan po natin. So dito mga kaibigan, ang chess tactics training po dito sa chess team po ay para po ito sa mga varsity chess player, high school, college, at saka sa mga master. So dito para train ang inyong mga mata para hanapin yung tamang move dito. So yung chess tactics, ang kailangan dito ay tama ang inyong analysis, ang inyong calculation, at saka evaluation ng posisyon. So dito tingnan po natin ng mabuti. Mayroon po ditong threat yung knight. So yung white ay mayroong 3 minor pieces, mayroong 3 minor pieces din yung black, dagtig 2 rocks. So tingnan po natin. So kapag kakainin nyo po ito yung karamihan sa mga wala pang masyadong experience na na chess player, kakainin yung yung knight dito, kakain yan So kapag kakainin nyo ay magkakaroon ng equal position kasi kakainin din yun ng rook yung bishop. So wala kayong advantage. So sa chess tactic, kailangan hanapin nyo yung move na mayroong winning material. So ito po yung tamang move dito ay mag-check muna sa king. So after check po dito sa king, after king move, so kakainin yung knight. So minsan sa ibang mga chess player, ang kailangan nyo talaga ay mag-analyze at saka i-improve nyo ang inyong pag-observe sa posisyon. Tingnan nyo ng mabuti yung buong chessboard. So tingnan po natin kung tama yan, kung agree ba kayo na ang move na yan ay tama. Okay, check muna tayo. Okay, check, tapos kakainin yung knight. So lamang na ng isang piece. So next position, ano po ang tamang move dito? So napin yung knight. Napin yung knight. So tingnan po natin. Okay, ito yung anong tawag dito na na tactical element. Anong pangalan ng tactical element dito? Discover attack. So bakit ito ay discover attack? So dito kapag kakapturein nyo yung bishop, ay kakapturein ito ng rook. So hindi pwede dito sa rook takes rook dahil mayroong knight takes bishop. So balit mayroong isang discover attack. Ito yung tinatawag na discover attack. Knight c3, mayroong threat sa bishop. So hindi pwede makapag-depensa yung dito. So mayroon dito winning by exchange. Or, wala talaga, hindi siya dito pupunta yung hindi pwede dito makapagdepensa yung rook ng white sa e4 kasi under control din yan ng knight. Kapag nag-rook e4 siya, after knight c3 din kakainin lang yung rook. So yung possible move ng
white ay kakain dito sa rook. So, after rook takes rook, merong knight takes bishop. So, kapag nagdepensa siya doon sa rook dito, rook takes rook muna, pagkatapos bishop takes rook, then knight takes e2, ganun pa rin yung mangyari. So, agree ba kayo dito sa analysis na ito? So, sana po ay matuto rin po kayong mag-analyze ito. Dito binibigyan po kayo natin ng ideas kung paano hanapin yung tamang move. So, tingnan po natin kung tama po ito. So, knight c3. Ayan, nag-rook takes rook nga dito. So, check muna tayo bago kainin yung rook sa d8. Ayan po, lamang po ng material. Okay, next position. Tingnan po natin kung kaya pa ba or mahirap na posisyon yung ibinigay dito ni system po. Okay, ito ba? Tama ba ito? Double check. Then, knight takes knight, knight takes knight. O rook takes. Okay, tama. Dito, mayroong double check muna. Pawn sacrifice. Fork ito, double attack dito, no? Pagkatapos, knight takes 4 siya, nakakain. Knight takes pawn. Tapos, knight takes knight. Kakapture muna dito yung block. So, wag mo muna capturein yung rook dito. Mayroon po muna ditong check. So, after check, so lamang po ng isang pieces yung tingnan nyo po ng mabuti. So, ito po, mayroong fork, double attack. Okay? So, dito, force yung black na kakainin. So, pagkatapos, kakainin natin yung knight. So, kapag king takes knight, so lugi po siya dito. Mayroong winning dito, rook takes rook. So, yung kanyang gagawin, rook takes rook muna dito. So, mayroong check dito. Check muna tayo sa king. Ayan. So, after king move, pwede na natin kakainin yung rook dito. So, lamang na po tayo sa material. So, tama ba ang ating analysis? So, kung tama po, ay i-move na po natin dito. So, medyo natatakot pa rin po ba tayo dahil baka mali. So, kailangan tama yung analysis nyo mga kaibigan. So, dito, muntik na ako mablunder. So, ito, mag-check muna tayo. So, kailangan mga kaibigan kunting pag-iingat po, lalo na po sa tournament. Baka masyado kayong agresibo. So, delikado po yan. Winning na sana, pero nakalimutan nyo. So, wag po muna kayong move ng mabilis. So, kailangan muna ayusin nyo at mag-analyze po kayo ng maigi. So, dito merong discover attack. So, for example, dito, so, yung tingnan nyo po ng mabuti yung position dahil dito ay mayroong po dito, mayroong threat po dito yung white. Okay, so yung rook, nandito rin yung rook. Mayroong support na rook So, mayroong control dito yung rook sa sa its file. So, yan po yung position. So, dito naman sa kabila, so, mayroong din po dito. Attack yung yung black dito sa square. Okay, yan po ang move dito. Tapos yung rook nandito rin sa mayroon din pong control dito sa square. So, tingnan po natin ng mabuti kung yung tamang move dito. So, yan po ang ideas. So, tingnan po natin kung
paano manalo dito yung black. So kapag nag-check yung queen ng white, so mayroong pang cover dito, king f8, pagkatapos knight f8, pwede pang mag-cover yung dito, yung black. So mayroon bang back rank mate dito? So mayroong double check. So pupunta yung king doon sa kabila. Okay, back rank mate nga dito eh. So kapag nakikita nyo yung tamang dito, so dito mayroong back rank mate dito mga kaibigan. So tingnan nyo po ng mabuti. So yung move dito po, akala nyo ay parang walang winning ko. So ito po, deadly queen sacrifice po yung move dito mga kaibigan. Tingnan nyo po ng mabuti dito mga kaibigan, kasi mayroon pong deadly queen sacrifice dito. So ito po ang tamang move. Then mayroong another tactic, double check. Ayan po, back rank mate ang sunod. So maraming salamat po sa inyong panonood, and see you po sa next na video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, dandana po kayong mag-subscribe, dahil kapag makakahanap tayo ng sponsor, magpapa-tournament po tayo. Ito ay papasalamat tayo sa lahat na susuporta dito sa ating chess channel. So maraming salamat po.